Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Isang secret agent ang nagpakasal sa isang dalaga sa utos ng abuelo nito. Ngunit pagkatapos ng kasal ay bigla itong nawala. Makalipas ang 5 taon ay nagbabalik ito. Ano ang motibo ng secret agent sa pagbabalik niya? Bakit nga ba siya umalis pagkatapos ng kasal nila? Atin pong muling tunghayan ang isa pang maiksing kwentong pinamagatan, My Runaway Husband, a Secret Agent. Jake, what's wrong? Punot noong salubong sa kanya ni James. Nakabababa lang ng kotse nito. Matalim siyang bumuntong hininga at nakatayo sa kabilang gilid na nilingon ang kotse. Iwan mo muna kami. Mabilis na tumalima ang driver at nang masiguro nang walang ibang makakarinig sa kanila, ano ang nangyari nung pagkaalis ko? Napakaraming katanungan ang nasa isip niya at alam niyang tangi ito lamang ang makasasagot. Hindi si Marian ang tipong manunumbat. At sa laki ng kasalanan niya sa asawa, hindi niya kayang harapin ngayon ito. Malungkot na ngumiti ang abuelo. About time you ask. Inakbayan siya nito at iginiya patungo sa malayong bahagi ng hardin. So, saan mo ko gustong magsimula? The day after the wedding, mabilis niyang sagot. Malungkot na ngumiti ang abuelo kasabay ng malalim na pag-iisip. Masaya pa rin si Maria ng araw na iyon. Confident na babalik ka. She was very optimistic kid. Palagi pa ring nakangiti sa kabila ng mabigat na pasan niya sa dibdib sa pagkawala mo at pagkakaratay ng kanyang ama na alam mo noon na naghihirap na dahil sa severe stroke. A week after you left, doon nagsimula ang kanyang pagiging malungkutin. Nadagdagan iyon nang mamatay ang daddy niya. Hanggang sa magkasakit siya bago mag-umpisa ang ika-4 niyang taon sa kolehiyo. Sakit? Anong sakit? Hindi niya na halos marinig ang sariling tanong sa lakas ng tambol sa kanyang dibdib. Bumuntong hininga ang matanda. She had a brain tumor, Jake. Months before your arrival, she had been suffering at iyon ang rason sa pagmamadali ng kasal, hindi ang pagsasanib ng kumpanya. Best friend ko ang kanyang ama at desperado ito na maiwan si Marian sa isang tao na pwedeng itong pagkatiwalaan para magmahal sa kanyang anak. You disappointed me and the man on that score, Jake. At isa sa mga dapat mong ipagpasalamat at ihingi ng tawad sa asawa mo ang katotohanang hindi niya sinira ang pagkatao mo sa kanyang ama. Pinangatawanan niya na nag-usap kayo bago ka umalis, na maayos kang nagpaalam. Hindi siya makatingin sa matandang lalaki. Paano gumaling si Marian? May sakit na siya bago pa kami ikasal. Before your wedding, she took medicine and injection for the tumor. Natunaw iyon ayon sa mga doktor. Pero hindi pa rin naaalis ang mga symptoms sa kanyang katawan. It lessened when she met you for some reason. But her condition worsened when her father died few months after. Nakaalis ka na noon. Her next scan show an even bigger tumor, more life-threatening. Inirekomenda ng mga manggagamot na dalhin sa Amerika si Marian para doon operahan. Pero hindi pumayag ang asawa mo anumang pilit namin. She said that doctor in the Philippines are good enough to perform such operation. Nang tinanong ko siya kung bakit gano'n na lang ang pagtanggi niya ay isa lang ang sagot niya. Nilingon siya ng matanda. She was waiting for you. Walang reaksyong nakuha sa kanya ang abuelo kaya nagpatuloy ito. While they re-dyed her for the operation, she managed a pain reliever and sedative that she'd learned to inject herself. I can tell that she didn't want to burden us. Admiration is sparked in the old man's eyes. It was clear he adored Marian. Pero nagpilit na akong ikuha siya ng nurse na magbabantay sa kanya pagkatapos ay ginawa ang operasyon and miraculously survived it. She was declared clear after 8 months of radiation therapy at sa kanya tinapos ang huling taon ng pag-aaral.
She was ill for a long time, Jake, at ikaw lang ang nasa isip niya mula nang iwan mo siya. Why didn't you tell me about her condition bago ang kasal? He asked miserably. Natakot siyang umatras ka sa kasal. I believe ang mas kinatatakot niya ay ang kaawaan mo siya. Namanhid ang pakiramdam niya. Sa isip ay rumaragasa ang palagi na ay nakangiting mukha ni Marian noon. Ang pagkislap ng mga mata sa tuwing nakikita siya. Ang malambot nitong mga braso na nakapaikot sa baywang niya. And then the all-grown-up Marian, dancing and humming by the dining table, sleeping like a baby on the sofa as he watched her with all the love he had in his heart and more. Marian in their bed after they had made love. At naalala niya ang nagtatanong nitong mga mata bago niya ito iniwan kanina. Kumikisla pa rin ang mga mata nito para sa kanya. Naramdaman na lamang niya ang pananakit ng lalamunan sa pagpipigil ng luhang ni minsan ay hindi dumampi sa kanyang pisngi. It was hot and persistent, and with a struggle groan, it flowed down his cheek, taunting him, reminding him what a damn fool he had been. Lumapat ang kamay ng abuelo sa kanyang balikat, pero mabilis siyang pumiksi mula roon at bumalik sa kanyang sasakyan. He didn't deserve any sympathy for anyone. He didn't deserve anything at all other than a bullet fucking throat. Miss Marian, napatayo si Cathy nang makita siya papasok sa opisina. What's wrong? Nahapo niyang tanong. Kadarating lang niya sa opisina galing sa isang meeting. She wasn't needed in the said conference pero pinuntahan pa rin niya dahil ayaw niyang manatili sa bahay pagkatapos na nangyari sa kanila ni Jake nang nakaraang gabi. Hindi na bumalik pa ang asawa. Iniwan siya nito matapos nitong tuluyang angkinin hindi lang ang kanyang katawan kundi pati na rin ang buo niyang pagkatao. Nasa lubho ng office ninyo si Mr. Jake Madrigal. Sinabi ko kung wala kayo pero hihintayin raw ko niya kayo sa opisina. Asawa niyo raw ho siya. Tumahip ang dibdib niya sa tinuruan ng kanyang assistant. Hindi niya alam kung ano ang aasahan sa lalaki sa pagkakataong ito. Ano na naman kaya ang gusto nito? Tumango lang siya. It's okay. Bumuntong hininga muna siya bago pumasok sa loob ng opisina. Natagpuan niya si Jake na tahimik na nakamasid sa larawang nasa dingding. Siya iyon at ang kanyang ama 1 taon bago ito namatay. Ano na naman ang kailangan mo, Jake? Kontrolado ang tinig na bungad niya rito. Jake's face was gentle and sad. Ang pinakamalungkot na Jake na nakita niya. Naglakad ito palapit sa coffee table at may inabot na folder. Pakiramdam niya ay may pumiga sa kanyang puso nang makilala ang folder na iyon. Isang alanganing ngiti ang kumurba sa labi nito pero hindi iyon umabot sa mga mata ng lalaki. I signed the papers, mahinang saad ng kaharap at muli ay pilit ng ngumiti. I'm sorry, masyado kitang pinahirapan para rito. Iyon siguro ang pakiramdam ng pinagbaksakan ng langit at lupa. She felt like the world was caving in on her. Ang crimpling pain immediately shot through her heart. Pinapakawala na siya ni Jake. Iyon ang matagal niya nang inaasam, pero ang makuha ang pagpayag nito ay walang dudang siyang pinakamasakit na bagay na naramdaman niya sa buong buhay niya. Sobrang sakit na kung maaari ay gusto niya na lamang mamatay. Kumurap-kurap si Marian, nananakit ang mga mata. Our annulment will go on without delay. Pwede mo nang tawagan ang abogado. We can meet with the lawyer and I promise to cooperate in every possible way. Jake, her voice was weak. Nakita niyang mataman siya nitong tinititigan bago humugot ng malalim na hininga at napatingala. Nang lingunin siya ay halos maigupo siya ng pagmamahal na darama para dito. Lalo na nang makita niyang namumula ang mga mata nito. Tiim ang bagang itong nagsalita. Ang mga mata ay patuloy na lumalaban sa pagpatak ng luha. Are you well now, baby? Napasinghap siya sa tanong nito. Lalong kumabog ang kanyang dibdib. Alam na ba nito? She made everyone that they would not tell him. Hindi niya gustong mag-alala ito para sa kanya noon hanggang ngayon. How did you know? Are you? Muli ay tanong nito.
Tumango siya at napayuko. Yes, I am. Nakuha nitong ngumiti. That's good. Natutuwa talaga akong marinig iyon. Jake, muli ay humugot ito ng malalim na hininga at sinuklay ang mga daliri sa buhok. Pumunta ako dito para personal na iabot sa iyo ang mga papeles. Mapait itong ngumiti. Malamang ay kalabisan na ang hihilingin ko, pero makinig ka muna sana sa akin. Puno ng pagpakukumbabang patuloy nito. Go on, Marian. I still need you out of the country. Napakagat labi siya. Nakausap ko na si Papa at kahit siya ay naniniwala na ito ang pinakamabuting gawin. Nakapagpabook na siya ng ticket niyo bukas ng gabi. Wala sa sariling napatungo siya. Tuluyan na siyang pinalalaya ni Jake. Iyon lang ang rumistro ngayon sa kanya. Hindi na niya maikaila pa. Umaasa pa rin siyang pipigilan siya ng asawa sa annulment. Umaasa siyang makikiusap na ito na bigyan niya ito ng isa pang pagkakataon. Sasabihin nito ang rason ng pag-iiwan sa kanya at patatawarin niya ito. Tatanggapin ng buong buo. But it was time she woke up. Life was not a fairy tale. Mag-i-stay ka ba sa Pilipinas o are you leaving again? I'm staying for a few more days and then I'm going back to the States. Huwag kang mag-alala. Hindi kayo magtatagal sa Thailand. Tatawagan ko si Papa kaagad pag pwede na kayong bumalik. Can you at least tell me what's happening? I'm sorry, Marian, pero hindi pwede. Mahina nitong sagot, sa muli ay sinuklay ang mga daliri sa buhok nito at hirap na tumingin sa kanya. Be well, Marian. Ramdam niya ang pangangatal ng kanyang bibig sa pagpipigil na pag-iyak. This was the goodbye she never heard from him. Jake, mahina niyang tawag dito. I'm so sorry. Nakatingalang sambit nito. Halos maramdaman niya ang paghihirap ng lalaki. Please, tell me. Tell me why you left me then. Please. Mainit ang luhang halos bumubulag sa kanya. Mabilis niya iyong pinahid at humigop ng hangin. This wasn't the time to break down. She had to know the truth. Because I was stupid and I didn't trust you. Tell me exactly what happened, Jake. She weakly demanded. Kinipa niya ang upuan sa likuran niya at nanginginig ang mga tuhod na naupo roon. Si Jake ay nanatiling nakatayo, nakatunghay sa kanya. Puno ng di mapangalanang emosyon ang mga mata nito. Ay, muling humugot ito ng malalim na hininga. Noong gabi bago ang kasal natin, napakasaya natin. Lumabas iyon sa kanyang bibig bago pa niya napigilan. Nahilot nito ang sentido. I really was very very happy. Bumalik ako noon pagkatapos kong magpaalam. Natigil ang pagbaksak ng kanyang luha. Go on, umiling si Jake. Waring sinasariwa ang nangyayari ng gabing iyon. Narinig kong may kausap ka sa telepono. Pilit niyang inaalala ang gabing iyon. Sa totoo lang, tanging si Jake ang pumapasok sa isip niya. She couldn't remember anything else. You were talking about something that you didn't want to tell me. Something that you had removed. I was stupid. I know, nabulagan ako ng galit at selos. Inisip kong abortion ang pinag-uusapan nyo. I thought nagpa-abort ka para lang hindi ako magalit, para lang matuloy ang kasal. And then you said that there's a chance you won't get pregnant if you wanted a baby. Punong-puno ng pagsisisi ang boses nito. Oh God, unti-unti nang nagliwanag sa kanya ngayon ang pangyayari. Kung bakit naglakad siya sa altar ay wala siyang nakitang saya sa mukha ng lalaki noon. And when he came back, he was still mad at her. Kung noon ay hindi niya malubos maisip kung saan nanggagaling ang ganong katinding galit nito, she understand now, completely. Nakapanya ang dibdib, gustong pigilan ang sakit na naranasan nito dahil sa maling akala. Parang nararamdaman niya iyon. She could only imagine the torture it had caused him. She wasn't angry at him at all. He was a victim, and she felt sorry for him. I was complete bastard. I'm sorry. Hindi ako gumawa ng rason para... Bakit mo ko pinakasalan? Bigla ay naitanong niya. Mapait itong ngumiti. To be honest completely, hindi ko alam.
Hindi ko lang makayang isipin man lang na may ibang lalaking maaaring magpakasal sa'yo kapag hindi kita sinipot. Alam kong makasarili iyon. I was certain then that you didn't love me but... What? Muli ay putol ni Marian dito. Napatayo na. You thought I didn't love you? Nahihirapan man ay nalilito itong napatingin sa kanya. I'm so confused, Marian, hanggang ngayon. Ano pa ba ang maiisip kong ibagay yung akala ko'y magkakaanak ka? I love you. I did my best to show how I felt. Sinabi ko sa iyong malinaw ang nararamdaman ko. How could you not know? May diina sa bawat katagang binitawan niya. I told you, laglag ang balikat nitong sagot. I have no excuse. Paano ko naisip na magagawa mong magpalaglag? You wouldn't even hurt a fly. Namanhid na ang pakiramdam niya, tuluyang nang natuyo ang mga luha. May basihan ang pagdududa mo. I wasn't in the best health. Nakita niya ang paglatay ng paghihirap sa mukha nito. Nang dahil sa sinabi niya, pero nagpatuloy siya. Nahuli mo pa akong minsang nagduduwal. The conversation I had with Kurt that night was really damning. Pero ang pagdudahan ang pagmamahal ko sa'yo, naging napakahina ng kanyang tinig. When everything I did was for you, every breath I took was for you. Sinalubong niya ang mga mata ng lalaki. Jake, I have given you my best during my worst. Marian, inisang hakbang siya nito at lumuhod sa harap niya. Napayuko na siya. She was done. She had nothing more to say. Nang mga panahong iyon ay binuhos niya rito ang lahat ng pagmamahal na mayroon siya. Pero nagawa pa rin niya itong baliwalain. She had given him her all and it wasn't enough. It really was time to let go. Get up, Jake. You don't have to grovel. Pinapatawad na kita. I just want you to leave. Mababa niyang sabi. Hinayaan niya ito nang hawakan nito ang dalawang kamay niya. I don't deserve your forgiveness, but I want you to know that leaving you was by far the hardest and most painful thing I ever done in my entire life. She didn't respond. Nanatili lang siyang nakayuko. Marian, mas humigpit ang hawak nito sa kanyang mga kamay. Nang sa wakas ay tunghayan niya ang lalaki, tiimbagang itong nakatingin sa kanya. Puno ng paghihirap ang mga mata. Please get up, at bahagya siyang yumuko para mapilitan ito. Sakalang siya sinunod nito. Tinilikuran niya ito kaagad. I need to go home to prepare my things for Thailand. Walang lakas na saad niya. Huh? Aalis kami ng papapuntang Thailand, diba? Yes, lumipat ang dalawang kamay nito sa kanyang balikat at bahagya siyang inuga. Marian, you are keeping things bottled up inside you. Magalit ka sa akin, murahin mo ako, saktan mo ako. May panik na sa boses ng lalaki. Umiling si Marian at marahas na inalis ang pagkakahawak nito sa kanyang mga balikat. I can't. Literal na nararamdaman niyang tinatakasan siya ng sakit, pait, galit, namamanhid ang kanyang buong pandama. And that was the worse than pain. What do you mean you can't? Mapait siyang ngumiti. I can't hurt you because I don't think that would make any difference. And you've been hurt too. I'm sorry for that. Marian, nagpapanik na ang utak ni Jake sa biglang panlalamig ni Marian. It must have hurt you bad thinking I was pregnant with somebody else, baby. And I'm sorry. Kasalanan ko iyon. At dahil hindi ko sinabi sa iyong may sakit ako. Hindi alam ni Jake kung talagang nasanay na siya sa bayolente at walang pusong mundo na ginagalawan niya ng mga nakalipas na taon. Dahil isang anghel ang tingin niya ngayon kay Marian. After the hell he had put her through, she was still thinking of the pain he must have felt because his stupid conclusion. Imbis na magalit ito sa kanya, ay mas iniisip pa nito ang sakit na nararamdaman niya. Huwag mo tong gawin sa sarili mo, babe, please. Muli ay ngumiti ito ng walang buhay at muli pa ring pinunit ang kanyang puso dahil doon. I'm fine, Jake. Please leave now. Sarili mo na lang ang intindihin mo at alam kong ang sama nito. Pero ayaw na kitang makita kahit kailan. There it went, Marian's knife, a brittle, dull and rusty blade taking its time to pierce his heart. And he would always remember the pain of hearing her say those words. He deserved every single moment of torment.
Kuyom ang mga kamay na pinagmasdan niya ang asawa sa huling pagkakataon. Walang mababanaag na emosyon sa mukha nito. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, pero tila hindi siya nakikita ni Marian. Pinigil niya ang sariling yakapin ito, halikan, amuyin at sabihin ditong wala nang ibang pang makakakuha ng kanyang pagmamahal kundi ito. Tumalikod na siya, kasabay niyon ang pagpatak ng mainit na luhang ni hindi niya napansin dahil sa tindi ng sakit na nasa kanyang dibdib.